Alden, nasa birthday ni Kath kagabi kaya pala nag-check-in sa hotel sa Pampanga. Ito, napakadetalyado nito mga kasembreros. Si Alden pala yung kasama ni Kath doon sa bench store mga kasembreros at saka namili. Yan at para pang items. Iko-confirm pa natin ha ang dalawang items or major items na ito mga kasembreros. Pero bago ang major items, of course, ay ang minor items muna tayo mga kasembreros. Dito si Lela, yung kapatid ni Daniel Padilla, parang tinanong siya dito ng isang reporter na parang isa daw si Ma'am Catherine na may pinakamalaking gumastos or may pinakalaking gastos mga kasembreros para suportahan si Lela na para manalo sa PBB or Pinoy Big Brother mga kasembreros. So parang siya rito ay nagulat, no, na sabi niya really, sabing ganoon mga kasembreros. So hindi niya alam, sabi niya ganoon mga kasembreros, no, ni Lelo. And sabi niya dito if naglabas man ng pera si Ate Kath ay nagpasalamat siya, no, thank you so much mga kasembreros. So yun, marami pa ring mga batikos, no. Hindi ako bitter, pero yun kasi man naglalabasan din na mga items na sobrang daming nega, no, sa comments mga kasembreros. Hindi siya nega in a sense na ang mga fans kasi, ito yung disadvantage kapag yung pinapasok nila sa Pinoy Big Brother ay may mga kapamilya na artista, no, may mga kapit sa management ng ABS-CBN or ng GMA. So yun talagang tanggap lang ng mga tao na panalo ay si Caprice Cayetano, no, talagang siya no, talagang consistent kasi si Caprice Cayetano na talagang minahal siya ng mga tao since day one ng Pinoy Big Brother. Ito talagang marami ang nagulat na kung hindi si Crystal or hindi si Miguel or hindi si Joaquin, no, ay bakit si Lela, no, mga kasembreros. So yun nga, no, marami ang gantong lalabas talaga ng mga speculations kapag yung pinapasok nila sa Pinoy Big Brother ay may mga kapit na sa mga management mga kasembreros. So, hindi mo yun maiiwasan at hindi mo may tatanggi sa mga tao, no, kasi dapat yung mga pinapasok nila yung mga yung mga strangers talaga, yung mga alam mo yung mga normal at saka ordinaryong tao na walang kapit sa management ng networks mga kasembreros. So sabihin ba natin wala, no, kasi mga tao talagang ganun yung isipin kasi reality show ito, no, yung Pinoy Big Brother mga kasembreros. So talagang hindi may iwasan talaga yung na ganun ang isipin ng mga tao. Tapos moving forward or moving on, birthday pala ni ngayon ha, ni Julia Montes mga kasembreros. So parehong March pala sila ni Catherine, mag-best friend mga kasembreros, si Kath at saka si Julia Montes. So ngayon po ay 31st birthday ni Julia Montes mga kasembreros na pars, no, pare-pare ni Alden Richards mga kasembreros. So March 19, 1995 ang birthday ni kumpare ni Alden Richards na of course ay close din. Tulad din to ng Kath din mga kasembreros. Happy birthday par Miss Julia Montes, God bless you. So yung mga admins ni Alden ay nag-post din ng kanilang greeting kaya phenomenal or kaya Julia Montes mga kasembreros. So si Clara, no, at saka nakasama of course ni Alden sa 5 breakups in a romance mga kasembreros. Sobrang bait ni Julia, no. Tao dito, isa rin siya sa mga hinahangaang artista ng ABS-CBN mga kasembreros when it comes sa acting, sa character and so on mga kasembreros. So talagang galing, no, kasi parehong March babies sina Kath at si Julia Montes mga kasembreros. Tapos isa sa mga major items natin, ako man na nagulat dito mga kasembreros, na spotted si Alden pala, pumunta siya sa bench store noong nakarang araw mga kasembreros. So inisip ng mga tao na si Alden yung kasama ni Kath pala sa bench store nung parang pumunta sila sa si Kath mga kasembreros spotted.
Pero matagal na kasi no, na na-post mga customers itong kay Alden. Ay kagabi lang siya na-post mga customers. Pinost ito ni Tita Long Gumatay. Kasama niya dito si Tita Ana yung kanyang pangalan na nalagay dito mga kasembreros. So ito po daw ay si Tita Ana, no, na isa rin yata sa mga sikat na writer, isa sa mga sikat na writers or publishers mga kasembreros sa mga pahayagan. So dito si Alden po ay nagpa-picture sila, naka-cap si Alden or naka-sombrero, tapos ay naka-mask pero tinanggal niya yung mask niya mga kasembreros nung siya po ay nagpa-picture na kaya Tita Ana mga customers. May caption dito si Tita Long Gumatay for details mga customers. Sabi niya, Tita Ana is our fan of the day. She is so supportive of our showbiz personalities. Love daw niya ang stars basta't nagbibigay ng oras sa fans at mabait lapitan. Nag-start siya as Kim Shi. Fan siya dati ni Kim Chu at saka ni Sian Lim. At hanggang makilala na ng madaming stars na salubong niya last week. Tuesday night si Alden sa Mega Mall. Papasok daw siya sa bench store. So ito yung sabi ko mga kasembreros na sa bench, no, mga kasembreros. So detalyado talaga. Maraming salamat Tita Long Gumatay. Kaya picture sila. Madami na din siya experience sa different stars, big stars at hindi. Pinupuri niya ang mababait na stars man o fans. Pero may ilan din naman hindi daw accommodating at medyo nega. Pero unawa nating lahat yan. We are all completely different personalities. Kaya stars yan or fans. For me kasi dumadami ang fans na abuso na at over the limit. Plus plastic sa'yo. Feeling at akala mo parents, managers ng stars at nang ookray lang sa personal or for personal gain. Kahit makapatak or makatapak ng kapwa fans at ibang tao. Madalas ko ma-experience yan pero madami sa mga kasabayan ko 48 years nang wala at thanks God at as a fan nandito pa rin ako on my own small way, nakatayo pa rin. But to be fair to all, kung may nega sa fans meron din sa mga stars. So yun po siya, no, talagang detalyado yung sinabi ni Tita Long Gumatay dito. So ito po si Tita Ana, no, maraming salamat, no, sa pag-post nito. So maisip ko rin, no, last week Tuesday, pero kasi yung nasa mukha ay talaga si Mayor Mark Alcala daw mga kasembreros. Pero lalabas din naman ang katotohanan, no, mga kasembreros and mga ka-fanatics. So ito na nga ha, isa sa mga major items din natin, kung nakasama or nagbisita ba si Alden kagabi sa birthday or advanced birthday celebration ni Kath, no, na ginawa or surprise ni Maha Salvador kay Kath, mga kasembreros, kung kaya siya nag-check-in sa hotel sa Pampanga. So si Alden dito, papakinggan natin ito mamaya mga kasembreros. Nag-check-in sila sa Mula de Abrera, na isa pong tawag dito, hotel or parang resort mga kasembreros doon sa Pampanga. Tapos dito nagpasalamat nga siya dito sa staff ng Mula de Abrera mga kasembreros. So tapos in-appreciate din niya yung lugar. Si Angie, no, yung pinasalamatan niya dito, nagpa-shoutout siya mga kasembreros. Tapos yun, day trip nila mga kasembreros ng kanyang family doon. Tapos ang cute lang kasi may mga may mga videos pa dito or may video pa dito na laro si Alden mga kasembreros ng isang baby doon. Tapos yung music background kasi dito ay aming tanging ina, mahal namin siya. So tapos ang kulit ng music background mga kasembreros. So mamaya try ko itong play ko, hindi siya copyright, no? Pero kapag copyright siya ay hindi ko po mapiplay mga kasembreros. So yun, laro-laro siya sa baby. Laro-laro siya sa baby, no? Ang Kathleen ay mahilig talaga sa mga babies, mga kasembreros, no? Si Kathleen po ay mahilig sa baby, si Alden ay mahilig sa baby, mga kasembreros. So yun, Mula de Abrera, nakita ko sa comment ay or sa caption, sa Pampanga, no, ito mga nag-check-in sila sa hotel doon sa Pampanga.
Tapos yung sinushootingan ni na Alden ay ni na Kath ay sa Rizal, no, sa San Juan Rizal, mga kasombreros. Pero yon, hindi tayo kasi sigurado, no, kung saan po yung tawag dito, kung bumisita ba talaga si Alden, kasi nga wala siya sa video, mga kasombreros. So wala man tayong sa San Fernando, Pampanga, no, kung i-search niyo po yung Mula de Abrera, mga kasombreros. So isa siyang Bali-inspired private resort sa Pampanga, mga kasombreros. So Bali, Indonesia inspired siya na na resort, mga kasombreros, na kung saan ay nag-relax, no, sina Pops Alden. So hindi ko lang din alam kung may ganap ba siya sa San Fernando or malapit sa Pampanga, mga kasombreros. Pero yun po, no, yung kanyang wala man tayong video or picture, mga kasombreros, pero I know for sure na binabati naman ni Alden si Ma'am Kath kapag may mga achievements, especially birthday ito, mga kasombreros. Once in a year lang, no. So kung hindi man niya yon, baka sa mismong petsa, no, 26, mga kasombreros, ng March, babatiin ni Alden, mga kasombreros, si Tisay sa kanyang 30th birthday. So 30, no, si Ma'am Catherine, pero mukhang high school lang, mga kasombreros, ang mukha. Sa atin ay maaga tayong nabubulo. Hindi, joke lang po, mga kasombreros. So yun po, no, dito ay sa birthday ni Kath, of course, ang kulit talaga ni Maha dito kasi di ba nung kinakanta na happy birthday, tapos nung nag-wish na si Ma'am Catherine, sabi ni Kath ay i-wish mo lahat, deserve mo yan. Sabing ganoon ni Maha. I-play ko rin ito mamaya, mga kasombreros, para ma-appreciate niyo po. Dito ay cast lang ito or production team ng Someone Someday, kasama of course ang mga directors at ang mga buong team, mga kasombreros, sa buong staff. Tapos catering dito ay credit sa Muchas Gracias na catering, mga kasombreros. So of course I enjoy ano kaya ang wish, no, ni Ma'am Catherine sa kanyang birthday. So binigyan rin siya ng flowers, mga kasombreros. So advanced yung kanilang birthday, tapos iba rin yung mismong si Ma'am Catherine ang magpapa-birthday mismo, no, maghahanda, mga kasombreros, sa kanyang birthday. So titingnan natin kung saan siya magsispend time ng kanyang birthday, mga kasombreros. So abang-abang tayo, no, mga kasombreros and mga Kath fanatics. Tapos isa sa mga major items natin to actually rin, mga kasombreros, si Alden, ito na yung video na kanyang ginawa doon sa BIR, na kung saan ay nag-remind siya dito ng responsible paying of taxes, mga kasombreros. So play ko rin to, mga kasombreros, mamaya para marinig po natin. So sabi niya dito ay magandang araw po sa ating kapwa Pilipino. Ako po si Alden Richards, isang proud Filipino taxpayer. Ngayon pong panahon ng income tax filing, hinikayat ko po ang lahat ng mga taxpayers natin na mag-file at magbayad po ng kanilang income taxes on or before April 15, 2026. So yun po yung petsa, mga kasombreros. May deadline, no? Ang tamang pagbabayad ng buwis ay mahalagang ambag natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa para sa mas maayos sa serbisyong publiko at programa makakatulong sa pag-angat ng bawat mamayang Pilipino. Upang maiwasan po natin ang rush or penalties, syempre ayaw po natin yan ay magbayad po tayo ng maaga o sa takdaang panahon. Para sa kagdagang informasyon ay bumisita lang po tayo sa website ng Bureau of Internal Revenue o sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Ito po ay paalala ko lamang po sa inyo, magbayad po tayo ng tamang buwis sa tamang oras para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po. So piplay ko pa ito, mga kasombreros, para mapakinggan niyo po talagang isa-isa ko yung mga detalye, no? At saka word per word, mga kasombreros, ni Soy Team. Tapos ito, ang cute ng isang fan dito kagabi.
pinanood niya sa kanyang laptop yung eksena ulit ni Kath at saka ni Alden, mga kasembreros, sa Hello Love Goodbye. Rewatching in 2026. Sabi niya ang cute ng scene na ito, no, ang eksena na ito, mga kasembreros. Ito po ay posted ng TikToker na si Just Me Kath, no. Ito po yung time na buhat-buhat ni Alden, or nagtatatalon ang Kath din, mga kasembreros, na buhat ni Alden si Kath sa kanyang likod, mga kasembreros, sa Hong Kong. Sa Hong Kong pa ito na shoot or taping nila, mga kasembreros. Talagang na-miss ng lahat, no. Million ang nakamiss sa Kath din, mga kasembreros, hindi lamang isang tao or dalawang tao, but millions of people, millions of fans na nakamiss sa tambalang ito, no, mga kasembreros. So hindi naman magiging hindi naman magiging blockbuster, no, highest grossing Filipino film of all time, na umabot ng billion ang Hello Love Again at Hello Love Goodbye, kung hindi sila minahal ng milyong-milyong tao, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, no, na kung saan may naaabot ng The Filipino Channel at GMA Pinoy TV, Dubai One at marami pang iba, no, mga kasembreros. So yun, no, talagang hoping and praying na magkaroon ulit sila ng project, mga kasembreros. So 2024, 2035, 2026, so alam ko hindi naaabot ng 5 years ulit bago magka-project ang Kath din, mga kasembreros. So mangyayari yan, no, if we believe, because nothing is impossible kay Lord, mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kath din items. I-play ko po itong mga videos na inyo pong papakinggan, hoping and hope you enjoy. Hope you'll enjoy these videos natin pong i-play. Tapos dito rin kay Ma'am Catherine, no, nakinantahan siya kay Lela, kay Alden, na pagbati, at saka yung sa BIR, mga kasembreros. So yun po. And then ang salita ng Panginoon na sobrang ganda at mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Yan, to Angie and to the rest of the team of Mula de Abrera, thank you so much for accommodating us even just for a day trip. Sobrang nag-enjoy kami, very cozy yung place, and would definitely be back with my family. So more power, see you guys soon again. God bless. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Happy birthday. Ate, happy 18 kasi wala nang time. 18th birthday. Kailan na po yung 18 roses? Okay. Becky, anong message mo? Sa'yo mahaba yung wish ko. Go! Dessert na dessert! Magandang araw po sa mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Alden Richards, isang proud Filipino taxpayer. Ngayon pong panahon ng income tax filing, hinihikayat ko po ang lahat ng mga taxpayers natin na mag-file at magbayad po ng kanilang income taxes on or before April 15, 2026. Ang tamang pagbabayad po ng buwis ay mahalagang ambag natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa para sa mas maayos na serbisyo publiko at mga programang makakatulong sa pag-angat ng bawat mamamayang Pilipino. Upang maiwasan po natin ang rush o penalties, syempre ayaw po natin yan, ay mag-file at magbayad po tayo ng maaga o sa takdang panahon. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lang po tayo sa website ng Bureau of Internal Revenue o sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Ito po, paalala ko lamang po sa inyo, magbayad po tayo ng tamang buwis sa tamang oras para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po. Sobrang ganda ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Pagmamahal sa mga Santo. Colossians chapter 1 verses 3 hanggang 4. We give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ, praying for you or praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus
and of your love for all the saints, mga kasembreros. Ang mga santo, si Apostle Paul ay tumutukoy sa mga saints na mga nauna na sa kanila, mga kasembreros. Sa atin naman, sa present natin na generation, ay po pwedeng yung mga saints na meron tayo, mga kasembreros. Ang siguro yung mga isa lang sa mga maling ginagawa ng tao, sinasamba nila yung mga saints. We love saints, mga kasembreros. Mahal natin sila. Tapos good examples po sila ng kabutihan, ng paggawa ng magaganda, pag-serve, mga kasembreros, sa mga may hirap, pagtulong sa mga may hirap, sa mga dukha, and their holiness, mga kasembreros, and so on. Ang mali lang ng tao, good example sila, di ba? Inspiration sila dapat ng paggawa ng mabuti. Ang mali lang ng tao, sinasamba, no? Parang sila yung parang nagpe-pray sila sa mga santo, nagpe-pray sila sa mga ganito, pero hindi dapat ganoon, mga kasembreros. Kasi yes, they are good examples, mamahal natin sila, pero hindi sila Diyos, mga kasembreros. Kung kaya natin mag-pray diretso sa Panginoon, or diretso sa Panginoon, mga kasembreros, ay bakit pa natin siya idadaan sa mga santo, no? Ganoon siya, mga kasembreros. And yun nga, no? Unang commandment ng Panginoon, Exodus chapter 34 verse 14, ay wag daw tayong sumamba ng ibang Diyos, mga kasembreros, maliban sa Diyos na mga Diyos at hari ng mga hari, ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. Kasi nga ang Diyos natin ay mapanibuhuing Diyos, mga kasembreros. He's a jealous God, mga kasembreros. Siloso ang Diyos natin. So kasi yung titulo na manlilikha, no, yung creator, mga kasembreros, hindi yan ipapasa sa iba. No, parang kung anong title mo, kunwari ikaw ay anak ni ganto, anak ni ganyan, so hindi po pwedeng ipasa yan sa iba, mga kasembreros, kasi nga anak ka ng anak ka ng tatay mo or anak ka ng mama mo, mga kasembreros. So kung may magkakapatid sa inyo, so may panganay, may pangalawa, pangatlo, bunso, and so on, mga kasembreros. Si Lord, siya yung ultimate creator. So walang ibang ultimate creator kundi ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari, no? The great I am, the great Yah, mga kasembreros. Siya po ang ancient of days, no? Basta siya yung lumikha, mga kasembreros, ng langit at ng lupa. Kung hindi siya ang lumikha ng langit at ng lupa, hindi po yan tunay na Diyos, no? Diyos-Diyosan po yan, mga kasembreros. Ang mga santo, we love them, we respect them, and we imitate their good deeds, mga kasembreros, but not to the point that we worship them or we make them as God, mga kasembreros. Kagaya dito sa verse na Revelation chapter 22 or Revelation chapter 22 verses 8 to 9. Ito yung encounter na kung saan ay si Apostle John or si Juan, mga kasembreros, ay nag-bow down, no? Sinamba niya ang anghel. Anghel na mismo to, mga kasembreros, sa literal, no? Face to face, mga kasembreros, at personal na nakasama ni Juan, ni Apostle John, mga kasembreros. Pero siya rin ay pinalahan at pinagalitan na wag mo akong sambahin, no? Kasi pareho lang tayong maglilingkod or tagapaglingkod ng Diyos. Ang Diyos lamang ang ating sasambahin at dadakilain, no? Wala ng iba, mga kasembreros. Sabi dito ni Apostle John, babasahin ko Revelation chapter 22 verses 8 to 9. I, John, am the one who heard and saw these things, and when I heard and saw them, I fell down to worship at the feet of the angel. Ayan, nagbow down sa feet ng angel who showed them to me. Kasi nga pinapakita kay Apostle John yung Revelation, yung the last book sa New Testament, the last book of the Bible, mga kasembreros, na kung saan ay mangyayari sa mga huling araw. But he said to me, you must not do that. I am a fellow servant with you and your brothers, the prophets, and with those who keep the words of this book, the worship God. Sabi nito sa pinakahuli ay sambahin natin ang Diyos, no, hindi ang mga sino man dyan. Ito talagang anghel na mismo, mga kasembreros. Ibig sabihin, kahit mga angels ay hindi dapat natin sinasamba. Ginagaya natin sila, kamanggagawa natin sila, fellow workers natin sila, yung mga angels, mga kasembreros, but not to the point that we worship them, no? Sabi ito ay worship God, no? Si Lord lamang, mga kasembreros, ang lumikha ng langit at ang lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob.
ang Diyos magpakailanman. So yun po yung ibig sabihin niya dito mga kasembreros. So sa verse natin, Colossians chapter 1 verses 3 hanggang 4, ito ay beautiful sentiment ni Apostol Pablo na binahagi niya sa mga taga Colossus, no? Or sa mga Colossian believers. Paul acknowledges and appreciates the enduring faith and love of the Colossians have demonstrated in this verse. It's a powerful reminder of the importance of faith and love in our lives, not just towards others, but also in our relationship with God. So, ang ating pananampalataya, mga kasembreros, may times talaga na nangihina tayo. Okay, may mga times na nalulupay-pay tayo, may times na parang ayaw nating kumilos, ayaw nating magtrabaho, parang minsan nawawalan ka ng gana na mag-devotion or magbasa ng salita ng Panginoon. Minsan ay tinatamad kang manalangin, mga kasembreros, no? May mga times na ganon. Ang flesh natin, ang ating sarili po ay kumbaga pa mahina, no? May kahinaan, may weakness talaga yung ating physical body, mga kasembreros, or physical aspect. But our spirit, no, yung ating connection sa Panginoon, ay dapat na mas malakas sa ating physical na physical body, mga kasembreros. So ayaw ng physical body mo nag-pray, pero gusto ng spirit mo. So kailangan lakasan natin ng spirit, no? Na talaga manalangin. Hindi pwedeng matapos ang araw na hindi tayo nanalangin na may pasasalamat, mga kasembreros, sa Panginoon. Ayaw ng katawan mo na magbasa ng Biblia ngayong araw. Kailangan malakas ang spirit natin. Hindi, kailangan kong magbasa, kailangan kong mapakain ng aking kaluluwa, ang aking spiritu. So ganun po dapat, mga kasembreros. Huwag tayo magpatalo sa kumapasang sa pita ng laman, kumapa yung dikta, no, yung minsan yung temptation ng laman ng ating flesh na parang hindi ko na kaya, no, ganito ganyan, parang naantok na talaga ako, parang gusto ko na magpahinga. So mga ganun tipo. So parang ano yan, parang someone or the Spirit of God is teaching you to do good works in that particular circumstance. May naririnig ka na tulungan mo or gumawa ka na mabuti and so on. Pero parang ayaw mo, parang tinatamad ka. That's not the voice of God na sinasabing huwag ka na gumawa na mabuti, huwag mo na siyang tulungan and so on. So pag may opportunity po tayo, ay tumulong tayo, mga kasembreros. Parang ano siya, parang buto na tinatanim natin yung paggawa ng mabuti. Hindi man tayo umaani at saka hindi man bumabalik sa atin yung paggawa natin ng mabuti ngayon, ay darating din ang panahon na tayo po ay mag-aani, mga kasembreros, ng ating paggawa ng mabuti. Kahit na maliliit lang yan ng mga tulong, mga kasembreros, God knows our hearts, our actions, mga kasembreros, toward other people. Paul's expression of gratitude speaks volumes about the impact of faith and love in fostering strong, supportive communities. It prompts us to reflect to our own faith journey and the love we share with those around us. How can we show appreciation for the faith and love present in our lives? How can we nurture and strengthen these qualities within ourselves and our community? So, alam niyo po, maraming impact, no, ang verse nito sa ating buhay. And especially si Apostle Paul dito ay talagang in-emphasize niya yung spirit of gratitude, no, yung pasasalamat talaga, mga kasembreros, at pag-ibig at pananampalataya, mga kasembreros, dapat na ginagawa natin sa Diyos unang-una, tapos sa ating kapwa-tao. So especially sa ating family, sa loob ng tahanan. Kasi ito, isipin natin mabuti tayo sa ibang tao, let's say sa kaibigan natin, sa ating kapitbahay, mabuti tayo. Parang maganda at saka mabuti yung pakikitungo natin sa ibang tao. Pero sa loob ng tahanan, ay hindi, no? Hindi dapat ganoon, mga kasembreros. Dapat kung mabait ka sa loob ng tahanan, mabait ka sa ibang tao, mabait ka rin sa loob ng tahanan. So, pero syempre, yung care and concern ay nagva-vary na lang yun, mga kasembreros. Syempre, yung pagmamahal mo sa nanay mo, tatay mo, kapatid, anak, and so on, ay nag-iiba sa level ng pagmamahal mo sa ibang tao. So, ganoon po siya. Pero, nandun pa rin yung character mo na kung mabait ka, no, patient ka, no, mapagkakatiwalaan ka, kind ka, no, generous ka, and so on, mga kasembreros. So, yun yung general aspect or general character dapat natin, no, loving tayo, mga kasembreros. In today's world, cultivating gratitude in prayer can bring peace and respect and perspective amidst anxiety and stress. Stories abound of individuals whose lives have been transformed by focusing on gratitude in their prayers. Similarly, faith in Christ provides a solid foundation and hope
in times of uncertainty. Personal anecdotes of individuals whose faith sustained them through difficult times serve as a powerful testimonies, or as powerful testimonies to the strength found in Christ. So, yung mga testimonies, yung mga patotoo na, alam nyo, dahil sa kabutihan ng Panginoon, dahil sa kabutihan ng Diyos, ganito nakakasustain kami, He is our provider, He is our greatest healer, etc., etc., mga kasembreros. So, additionally, we can demonstrate love for others by regularly praying for them. So, alam niyo po, yung panalangin, it's also one way of showing that you care and love others. Especially tayo sa pamilya. Ako talagang pinapanalangin ko yung aking mga magulang, unang-una, yung aking mga kapatid, yung aking mga family members, and of course, yung pinakapanalangin ko dito ay tumibay palalo yung kanilang personal na relationship at makilala din sila sa Panginoon na tunay na Diyos, and maka-establish ng firm at stronger relationship sa Panginoon, mga kasembreros. Kasi kapag may personal na relationship ang ating pinapipray, mga kasembreros, sa Panginoon, they can stand, no? They can have also faith, mga kasembreros, nakagaya natin, no? nakagaya ng mga taong matatatag na mga kasembreros sa pananampalataya, which is, kasi ani mo naman yung kayamanan kung wala naman silang Kristo, ani mo naman yung pera at mga property kung walang Kristo, di ba, mga kasembreros? So, bonus na lang kapag meron tayong mga property at mga ari-arian at saka may Jesus Christ pa sa ating buhay, mga kasembreros, which is definitely the most important thing. Sa ating final thought, take a moment to appreciate those around you, like colleagues who've helped you meet a deadline or family members who've stood by you. So, kailangan pasalamatan natin, no? Yung mga tao sa paligid natin. Kailangan, we have to take a moment, we have to pause, we have to stop for a moment, mga kasembreros, and thank them, no? Pasalamatan natin ang Diyos na sila ay nandyan, and then of course, pasalamatan natin sila, appreciate them. Appreciation is also one of the love languages, mga kasembreros, na dapat natin ginagawa sa ating buhay. Because if we plant good, if we do good, the Lord will also be good to us, mga kasembreros, and the people around us. Alright? Sinapsing word of God, ha? No? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal sa mga saints, mga kasama, but not worshiping them as God. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasama, and paalam po.